Sana makatulog ng maayos. Ito na ang simula ng biyahe natin mula Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Magdidrive tayo ng napakahaba gamit ang ating napakaliit at napakabagal na camper van. Kaya samahan niyo ulit si Boy first time sa panibagong adventure. Kung gaano man tayo katagal sa biyahe, ganoon din tayo katagal sa loob ng van titira. Sarap ng may electric van. Hindi ito challenge, kundi ito ang totoong buhay ng taong nakatira at bumabiyahe gamit ang camper van. Welcome back sa panibagong series na naman ni Boy First Time, ang Gulf Vismin Van Life Tour. We can be so unreal. Ngayong araw na ang jump off natin sa napakahabang biyahe mula Luzon, Visayas at Mindanao. Gamit ang napakaliit na camper van na si Watod, kailangan kondisyon ang ating sasakyan magbalit ng langis gamit ang Gulf Formula GX Advanced Full Synthetic Oil. Kailangan din natin palitan ang belts at bearing. Sa mga mayroong mini wagon na madalas masiraan ng bearing, itong brand ang gamitin nyo, pangbargan yan. Sa bawat change oil ay kailangan din natin magpalit ng oil filter at siguraduhin palaging chine-check ang brake pads bago bumiyahe. Okay na. Ready to go. Kompleto. Tawagan kita kapag pag nakasakay na ako sa umaandar na ako, ha? Oh, gulat kayo, no? Nagulat din ako eh. Ano tol, tatripod mo pa ba? Oo nga pala, no? Ikaw na pala yung magkakamera. Ang hard ko kasi. Kaya nakakatuwa na nagkita si Watod at si Bukbok. Pero mas nakakatuwa na nagkita si Mayor TV tsaka si Boy First Time. Ayan. Tagal natin pila natin to, tol. Oo, tol. Puro ako drawing. Isipin mo kung gaano tayo ka-busy. Yung pagkikita natin, pinaplano pa natin. Samantalang dati nagagawa natin to ng hindi, no? Oo, nang wala lang. Bigla lang tayo nagkikita. O, tol. Ito na yung huling hinto mo bago ka sumabak sa mahabang biyahe mo papuntang Mindanao. Ang masasabi ko lang sa'yo, tol, ay mag-ingat ka palagi. At alam ko naman na may enjoy mo ang buong biyahe. Dahil ikaw, tol, lagi ako nanonood sa mga travel mo. Alam kong masaya ka pag bumiyahe ka. Totoo yan. Oo, tol. At alam kong nalulungkot ka kapag bumiyahe ako. Kasi gusto mo Gusto ko sumama eh. Pero ganito, kahit lang, bukas bang mic natin? Kahit dito lang, magkaroon tayo ng pagbalik ko ba? Malapit lang na, kung nagka-camping ka na ngayon, may mga camping gear ka na ngayon, di ba? O kahit saan tayo dito malapit, basta importante magkasama tayo. Alam mo, naging busy ang mga boy namin talaga. Pero may something in common na kasi tayo ngayon. Oo, tol. Itong dalawang minivan na to. Pagbalik mo, tol, mag-ano tayo? Valenzuela Loop. Alam kong maliit lang ang Valenzuela, pero baka umubos tayo na 3 araw sa sobrang traffic dito. Uy, I love Valenzuela. Tol, alam mo, mahal mo rin ang Valenzuela. Taga Valenzuela ako dati. Oo, kita nyo na. Ito pala, si Watod, si Bukbok, tapos, meron pang isa, si Whitey. Yeah, si Whitey. O malay mo naman. Oh, ano? Pagkagaling ko kay Dodong Lagan, Oh. dalawa na rin ang minivan ko. Abangan ko yung mga upload mo, tol. Oo. Abangan mo abangan ko. Para magkaroon ka ng idea na ganito pa lang sinasapit pag naglalaro. Maraming salamat. Siyempre, sa lahat ng mga gusto ng popular, puro forma, long racing, binigyan tayo ni Mayor TV ng mga iba pang mga damit. Saktong-sakto sa pupuntahan ko kasi more on beaches ako ngayon eh. Oo, tol. Yung pastel collection, tol, ang ganda nun sa mga beach. Collaboration namin, Team Gallas, tsaka Aprobado. Pasok sa iyo kasi nagta-travel ka. Tol, Shopee, Lazada, TikTok Shop meron. Aprobado yan, tol. At sa mga mahilig dyan magkape, Brewkada by Mayor TV. Pwede ba, tol, pagbalik mo, dalan mo ako ng masarap na durian? Sigurado yung may dala akong durian kasi may dala akong cooler dyan. Nakapag-preserve ng kahit ilang araw. Gusto mo ng pangalan tuna? Ha?
Pangalan tuna. Gusto ko yan, tol. Uuwihan kita. Tol, aasahan ko yan, tol, ha? Sige, sige. Hindi for the vlog to, balikan mo ako, ha? Hindi ba? Hindi. Totoo to. Totoo, mag-uwi ako ng mga pangalan tuna. Mura lang ang pangalan tuna sa Davao. Oo, tol. Pangalan tuna tsaka durian, tol. Gusto kong kumain ulit ng durian galing Davao. Sige, tol. Ingat ka, tol. Bye-bye. See you in a couple of weeks or 1 month, bro. Ingat, tol. Bye-bye. Iniwan yung camera. Tol, camera mo, tol. Tol, camera mo. Camera mo, tol. Salamat. Ingat, tol. Ingat. Ingat, tol. Ingat. Palaging masaya kapag si Mayor TV ang kasama. Ingat, tol. Bye-bye. Ride safe. Naghahalo na naman ang excitement at lungkot dahil muli ko na namang maiiwan ang aking pamilya, lalo na ang aking anak na si Hana na nagtapos na sa elementarya nung isang araw. Dapat noon pa ako umalis, pero sadyang hindi kaya ng aking puso't isipan na magtatapos ang aking anak nang wala ako sa tabi niya. Bilang tatay, andun ang sakripisyo, pero hindi naman to the point na isasakripisyo ko yung mahalagang araw, ang anak ko. Hana o Amogis, may karangalan. Anak, mahal na mahal ka ng daddy at proud na proud ako sa'yo. Alam ko na iintindihan mo kung bakit kailangan kong lumayo. Ito lang ang tanging paraan para ba isa katuparan ko ang pangarap mong maging doktor balang araw. Napakaganda ng panahon natin ngayon, ha? Alright, let's go! Alas 3 ng hapon, ako ay papunta na ng south. Papuntang Sorsogon, Legazpi, Matnog, patawid ng Visayas. Pero wag kayong maingay, dadaan tayo ng Laguna. Ang sabi ko kay Prisha ay magpapaalam lang ako sa kanya. Pero hindi niya alam na niready ko na lahat ng gamit niya at surprise na natin siyang isasama sa biyahe natin. Punta ka ng Mindanao! Mindanao na ako! Ingat din kayo! Yun, shoutout sa mga taga Ilocos! Expected na yan. Na-expect ko na yun na maraming makakita sa atin sa kalsada. Kaya shoutout sa lahat mga taga Ilocos. I am so happy. I am so happy with my life. Nagagawa ko yung mga bagay na dapat ay ginagawa ko pa hanggat kaya ko. Yan yung motto ko sa sarili ko. Pabiyahe ako, magta-travel ako hanggat kaya ko. Hanggang sa kakayanin ko. Hanggang sa hindi ko na kaya. Hindi pa masyado nagsisingkin. Mamaya, bukas. What is wrong with the world? Yung nakikita nyo na yan, yan yung Mount Makiling. Kanina, sa malayo, visible pa yan. Ngayon, binabalot na siya ng mga hamog-hamog at bigla nang dumilim ang kalangitan. So, ibig sabihin, mamaya ay bubuhos ang ulan. Tuloy mo yung ulan na yan, ha? Huwag kang paasa, ha? Buhos mo yan. Ano lang? Mega? Ganon? Oh, yung mga favorite ko. Ang alam ni Prisha, hindi ko na talaga siya isasama. Pero andun pa rin yung pag-aasikaso niya Shampoo. sa mga pagkain na babaunin ko. May toothpaste ka na toothbrush eh. Shampoo, sabon. Meron ako ni-request sa kanya na adobong baboy na sana ay yun yung babaunin namin. Dapat pala nagpaluto na lang ako para baunin ko, no? Hindi naman niya kasi alam na isasama ko siya. Kaya yun yung hapon namin. Pagkatapos ng isang oras, ay kailangan na magpaalam. Meron akong bibigay sa'yo. Para sa'yo yan. Check mo. Madamit ka to. Sama ka sa akin. Hindi nga. Ready ka na ba pumunta ng Mindanao? Bakit ko ipagkakait ay isang bagay na alam kong mapapasaya ko siya? Sa saya at sa lahat ng mga hirap at sakripisyo na magkasama kaming dalawa, deserve niyang isama sa Mindanao. Sige bro, sagad muna. Kasi dati, nung bumiyahe kaming dalawa ni Commander D, papuntang
Mindanao, ito, ang gas namin nun is parang nasa 9. Mahal yun eh. Katatapos na ng pandemic yung mahal yun. Mura nga ng gas ngayon, diba? Wow naman! Ito, ang Coca-Cola na hinahandog sa iyo ng Shell na bigay ni Kuya Alex. Oh. Mahal, bigyan mo si Kuya Alex ng... Pag naka 2,000 pala sa Shell, naka 2,000 pesos ka, may libre kang 1.5 na Coke. Anong motor mo, bro? Scooter po. Scooter. Honda Beat. O, saktong-sakto. Ito ang Pride Scooter Plus. Ngayon, ang pinakabagong labas ng oil ng Golf. So, oras na para mag-change oil ka. Wala rin bayad dyan. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Alex, ha. Walang prank-prank na mangyayari dito bago na rin ibigay ang mga Gulf Oils. Pagramdam ko na deserving ang pagbibigyan nito, walang pahirapan. Magkakaroon sila nito. Happy si Kuya Alex. Sa oras ng gabi, nagkaroon siya ng libreng oil. Hindi, tatrabaho sa Shell, tapos binigyan mo ng Golf Oil. Oo, di ba? Diba? Friend pa. Friend, walang no to brand wars. Yes! Masaya na. Mag-alas 12 na. Kailangan na namin maghanap ng may hintuan. Malapit na kami sa Bitukang Manok, pero hindi na kami magta-take ng Bitukang Manok. Hindi rin namin kukunin yung aakyatin yung bundok papuntang Atimonan. Mag-iisip kami ng ibang ruta bukas. May isa pang dinadaanan dito eh. Pero bago dun, pwede tayong huminto sa gas station. Yan ang pinaka-safe na pwede natin hintuan. Okay. May nakita na kaming pwede. Sana try natin na kung pwede mag-overnight tayo dito. Overnight parking. May kainan. May bantay pa tayo. Sana makatulog kami ng maayos. O siguro naman habang pamadaling araw mababawasan naman yung mga dumadaang sasakyan. Andyan sa unahan yung kalsada papuntang Bitukang Manok. Konting-konting kilometro na lang, siguro mga less than 20 kilometers ay Atimonan, Quezon na. Pero dito na kami magpapalipas ng gabi. Maganda yung spot, nagpaalam kami, pinayagan kami. Hindi nga lang daw pwedeng maligo, pero papakiusapan mamaya ni Prisha sa may-ari nung kantin dito na 24 hours na may pagkain, may kape silang siniserve, baka kaya na ang kanyang alindog daw. Kakayanin mo na. Kasi ligong-ligo na siya. First option, kapag kayo ay nagka-camper van o nagva-van life at nagta-travel kayo ng malalayo, ang isa sa pinaka-safe na pwede niyong tulugan pag-parkan, gasolinahan. Kapag tayo ay nagpa-park kung saan, huwag kakalimutan na magpaalam. Pwede pong maligo po ba dyan? Opo, bago po matulog, makakalimutan. May mga lugar na maraming bawal. Pero wala namang masama kung makikiusap ka. Ang sikreto lang, dapat pala kaibigan ka. Buksan natin ang ating Luweti. Oras na para magpahinga. At ganito ang setup namin. Kumusta ka dyan? Ayos na ayos ako din eh. Malakas yung hangin? Oo. Pero minamake sure namin na yung mga bintana namin kahit nakabukas is walang madudukot na gamit anything dito sa loob. Sarap ng may electric fan. Pabiyahe ulit tayo ng umaga, na maaga-maaga. Depende sa gising namin. Pero no pressure naman sa oras ng biyahe natin. Ako naman automatic naman talaga akong nagigising ng maaga. Mga 5:30 ay gising na ako or 5. Antayin ko na lang siyang magising, magkakape ulit, and then tuloy na tayo sa biyahe. At tansyahin natin bukas kung saan tayo matutulog ng gabi. It's either Naga, hindi, Naga malapit yun eh. Maaring Legazpi or baka sa Sorsogon na mismo, sa bahay ng Sorsogon. Maraming pwedeng tulugan dito. So paano? Good night na muna. Huwag nyo kaming alalahanin dito at okay kami.
Good morning. Tapos ng tulog. Sarap. Sarap. Hindi ka naman nahihirapan dun sa... Hindi. Siguro ano, hindi ko kakagat sila. May kumagat sa'yo? Saan? Lagyan mo na lang ng ointment. Marami tayong ointment dyan. Kape tayo. Kape tayo. Parang pala pagtulog yung ano? Sa ando? Oo. Maligo ka. Tapos nakasando. Oo, nakakalas eh. Papakita mo. I-flex mo yung ano mo. Bumabalik yung confidence niya kasi nagpapabayat siya ulit. Ay, napakasarap gumising sa umaga sa iba't ibang lugar. Bili po rin po ako ng ano, deodorant. Mag-deodorant tayo tuwing umaga. Naalala ko yung lolo ko. Ito mga tinapay na to. Every time dati na pumupunta ang lolo ko sa Maynila, dahil ako nga ay probinsyano, laking probinsya, eh ang lolo ko kapag umuwi, tanging yan lang ang dala-dala. Ang tawag sa amin dun sa Aklan, yukas. Pag sinabing may yukas, may dumating galing Maynila. At automatic yan, merong dalang isang ganyan. Kapag dalawa o tatlo, mayaman ang pamilya. Gusto mo ba bilang ko? Hindi, kasi sa amin iba naman yan. Ano naman sa inyo yan? Kapag may ganyan, may Gano'n? boy bawang pasalubong special. Akin yan? Iba yan. Oo, akin yan. Marami akong ari-ari ang hindi niyo pa alala. Pero parang unti-unti na. Hindi ko na maitago. Tuloy tayo sa biyahe. At malayong malayo pa ang ating lalakbayin. Kahit na malayo yan, basta takbong alalay lang tayo, ay hindi naman yan natin iindahin. 5:47 AM. Nagmapa ako dito hanggang Sorsogon to. Alas 4 ng hapon kapag tuloy-tuloy tayo, mararating natin ang Sorsogon, Matnog. Pero hindi naman natin gagawin yun. Kasi nga, kapag ginawa natin yun, abay para tayo nagpipilipin loop na nagmamadali. Pero hindi naman natin kailangan gawin yun. Kasi nga, tayo ay namamasyal kasama ang ating camper van. Wala tayong mamadaliin, basta makapag-drive tayo ng safe. Iniwasan namin ang matatarik ng mga akyatin papuntang Atimonan, Quezon. Ang dinaanan namin ay ang Bundok Peninsula. Mas mahaba ang tatahakin namin dito. Pero dito, hindi ganong katarikan ang mga kalsada. At di hamak na mas maganda ang dadaanan namin ditong view. Kaya mas pinili namin dumaan dito. Lahat ng bypass ay dinadaanan namin para maiwasan namin ang mga matatraffic na mga lugar. Bumagsak na yung kasama natin. Training ka ngayon sa akin. Magiging addict sa travel yan pagkatapos ng Ilang oras ang lumipas at nagsimula na sumipa ang pagkabagot. Dinaan na lang namin sa pagkanta. Tinapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Heto nakatingala sa buboho. Sa buboho. Hindi ko Ay, bababa ka lang. mama. Pagkatapos, huminto muna kami sa kalsada dahil si Prisha ay merong nakita mga talbos sa kalsada. Nangunguha siya ng ano, ng talbos ng kamote, humingi. Sardinas. Oo. Para sa sardinas, pwede na. Yes. Siya lang ang may kayang gawin yan. Mahihayin ako pagdating sa paghingi. Binigyan man kami ng may-ari ng talbos na kamote. Ay, bibilhin din namin si Kuya ng kanyang panindang mga mangga. Salamat po. Model na manggada. Hello po, ingat po. Pagpasok namin sa arko ng Bicolandia, may mga Philippine loopers kami nakita na ongoing na ginagawa ang loop. Dami nila, no? Iba talaga pag ano eh. Pag mga Philippine looper, eh, no? Hindi pa nakakatapos ng loop. Sasaluduhan mo na kasi alam mo na kung anong pagdadaan nila sa loop eh. Pang klase. Pwede ba ako mag-loop ulit? Di
Ano lang, pasyal-pasyal lang. Oo. Pasyal-pasyal sa all over the Philippines. All over the world. All over the world. Wow. Aba, Pilipinas muna. claim mo na. Talaga naman. Ay alas 4 ng hapon ay nandun na tayo sa Matnog. Pag tayo ay hindi hinto. Pero kapag tayo ay huminto, dagdag oras yan. So mamili ka, hihinto tayo at kumain ng maayos o diretso tayo na magugutom tayo. Diet tayo, di ba? Diet tayo. Diet. Diretso tayo. That's right. Hindi, kakain muna tayo. Kaya nga, I mean, diretso tayo. Hindi tayo kakain maayos. Diet tayo na hindi yung lamon ang ginagawa natin. Pumapait ka na nga eh. Touchdown, Tagkawayan, Quezon. Stop over muna tayo para kumain. Dito sa official restaurant o karinderya ng Hampas Loopers. Ang plano, dapat lahat ng kakainin namin ay kami ang nagluluto. Pero sa sobrang init ng panahon, wag na tayo magpahirapan pa. Ayan, no? Laki. Gusto mo? Saan ang laki? Sa Mindanao na daw. Kasi naglo-look forward talaga siya na pagdating ng Mindanao, magsi-seafood galore daw talaga siya. Pero ito kasing sumpu na to na pinapakita ko sa kanya, ito yung in-order ko madalas kapag ako'y dumadaan dito. Pero sumagi sa isipan ko noon na bakit mayroong mga sugpo dito at mayroong mga fresh na isda dito. Wala akong kaalam-alam na mayroon palang karagatan dito sa likuran. Yan ang napapala ng kabakbak ng Philippine Loop. Dito sa likuran ng restaurant ay nandito ang karagatan na kung saan dito rin inaalagaan ang mga isda at ang mga sugpo na kung saan ito ang sineserve sa mga restaurant dito. Sobrang init, oh. Naligo kami dito. Duwag direct sa ulo. Ayaw nga pala. Unang ligo namin ngayong araw. Ibig sabihin ng unang ligo, may mga kasunod pa. Buti na lang pinayagan tayo dito sa JCB na maligo dito. Balik na tayo ng Nueva Vizcaya. Grabe! Buti na lang mayroong mga ganitong klaseng restaurant na nag-aalaw sila na pwedeng maligo yung mga rider, yung mga biyahero. Kasi sa sobrang init din siguro, nag-giveaway na sila kasi nga uso pa rin pit stroke eh. Naalala ko yun? Si ate ba yung may white hair? Yes, na maganda. Yung taga Solano mismo. Yes. Nag-invite sa amin mag-dinner. Yan, nasa ibang bansa sila, ng US yata eh, no? ng chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Oo. Maraming salamat po, ginagamit na po namin yung inyong regalo sa amin. Sila ba talaga yon? Yes, sila. Sila yon? Kunti na lang. Reveal na lang tayo ulit mamaya. Pagkatapos kumain at magpahinga, balik na tayo sa biyahe. Si Prisha, naghihimay na ng talpos ng kamote. Approaching na agad na tayo, pero mahaba-haba pa. Hindi ko pa sure may mga posibleng changes ng paghihintuan natin. Kapag yung isang lugar na dati ko pa dinadaanan ng Philippine Loop, na sabi ko gusto ko mag-overnight dito kasama si Waton. Kapag yun naging posible, sa Sorsogon yun eh, kapag yun naging posible na pwede nating pagparkan at matulog doon or magstay na magdamag, ipapabukas namin yung pagtawid ng Visayas. Pero kapag hindi kami pinayagan, tawid tayo Visayas. Huminto muna kami sa bangko. Si Prisha, nag-deposit. Kami nabawas. Solve? Sobrang sold. Ikaw ba sa utot ko kanina, sold ka? Solve talaga kasi palagi kami nagre-rehydrate ng tubig. Napakahalaga ng tubig sa biyaheng ganito kainit. Ang totoo, hirap na hirap kami sa biyahe na to dahil sobrang init. Wala na kaming ibang iniisip kundi ang marating namin ang Sorsogon. Yung nasa harapan natin, yan yung Mount Mayon. Ayaw lang niya magpakita ngayon. Siguro dahil sa panahon. Narating na natin yung Albay. Mag-aalas 4 ng hapon. May 3 oras pa tayo papuntang Matnog Port. Magandang panahon, pero sadyang mainit lang talaga. Pero so far, nag-enjoy naman kami. At
Nag-enjoy ka? Yes. Hindi ako. Hindi siya matulog eh. Ang magaganda talaga na area dito sa Bicol is yung doon sa kabila. Pinuntahan namin dati yon. Nakamotor pa tayo nun. Yun ang magandang lugar talaga para sa nature ha. Pero kung pagpapastro lang kayo, gusto niyo lang makita yung ganda ng Mayon na maraming kondisyones bago magpakita sa atin, depende sa inyo, depende sa tao. Pero yan lang ang makikita nyo. Tapos may mga activities dito na mga ATV, kakain kayo ng maanghang na ice cream, food tripping kapag dito kayo sa Maharlika dumaan. Pero pag sa kabila kayo, napatagos ng Sorsogon, andun yung mga beaches, yung coastal area na mag-e-enjoy talaga kayo. Pero wag kayo masyadong magpapagabi pagdadaan doon. Always ride at daytime pagdating dito sa kabila. Okay? I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win and sometimes you lose, and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire, bringing me water, taking me high, taking me down. Touchdown, Sorsogon. Ito ang lugar na gandang-ganda ako at gusto kong subukan mag-overnight dito. Ang tawag sa lugar na to ay Pipita Park. Ilang beses na nakuha ang atensyon ko nito. Noong tayo ay nagbumotor pa. Kahit yung mga panahon na nag-Philippine Loop tayo, lagi ko itong nadadaanan at lagi kong iniisip na sana pagdating ng panahon ay makapag-overnight tayo dito gamit yung camper van. Sinubukan ko magpaalam kung pwede ba. Pero hindi tayo pinayagan. Pero okay lang. Ganun talaga. May mga bagay na gustong-gusto natin pero hindi umaayon sa pangyayari. Malay nyo naman, next time, ay pwede na tayo dito. Kaya ang ginawa namin, in-enjoy na lang muna namin ang parke, nagmerienda, at enjoyan ang sunset. Sayang. No? May nakausap kami ditong lokal, dito sa Pipita Park. Pwede pala dito mag-overnight. At magagawa natin yan sa ating pagbabalik ng Luzon. Nagkataon lang na merong event sa lugar na kung saan po pwede tayo mag-park para matulog. Pero sigurado at sisiguraduhin natin na pagbalik natin dito sa Sorsogon pa uwi, ay dito tayo magsispend ng buong gabi at i-enjoyin ang napakagandang lugar na ito. Aba, basket! Next episode, tatawid na tayo ng Visayas. At ano nga ba ang aming mga pinagdaanan para maitawid lang ang ating camper van sa isla ng Samar? Lahat ng barko ngayon ay puno na, paalis na, at hindi pa alam kung anong oras dadating yung mga panibagong barko. Ang meron lang may linaw ay ang fast cut ng 6 AM or 7 AM ang alis. Kinuha namin yung fast cut. Tapos, ang problema, hindi pa sila makapag-issue ng... Ano nga ba talaga ang kwento sa likod ng mga magagandang van life videos sa YouTube? Totoo bang masarap talaga mag van life? O sadyang mahirap talaga? Magkita-kita tayo next vlog. Nasa Visayas na tayo nun. Leaving clothes on the floor.